Ito ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa Radyo Natin FM. Good morning sa tanan nagpaminaw sa radyo natin. Og live kita dire sa Barangay Villa Asuncion, Barangay Bliss, Kalumpang, Naval, Biliran. Of course, together with our PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval, Madam Michelle Silvia. Good morning, ma'am. Good morning, DJ Abona, o good morning sa atong mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran o sa Radyo Natin FM. So naanata karon sa last episode sa Alagang PhilHealth sa Biliran karong tuig, episode 13. Yes, naanami sa episode 13, our last episode for this year's Alagang PhilHealth sa Biliran, no? Og of course, may mga concerns, may mga pangutana about PhilHealth, pwede ka mo manawag sa hotline number sa radyo natin 053-500-8003, and of course sa Facebook page sa radyo natin 103.9 Radyo Natin FM, and Facebook page sa PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. O ang atong PhilHealth Naval ana mahimutang sa Bernardes 2 Antipolo, Naval, Biliran. And ang among features sa karon nga episode mao ang Z Benefits Package for Breast Cancer. Ug una namo pagasugdan ng among programa at usang paminawon og lantawon ang usa ka commercial break gikan sa PhilHealth. I began in the 60s when a group of doctors saw the need to provide free healthcare services to the less fortunate. From a small community, I have evolved into a national health insurance program that embraces everyone, especially those who need it the most: the sick, the elderly, the poor. Since then, I have opened the door for partnerships with healthcare providers, sponsors, and stakeholders. I am driven. I reach out to every Filipino, even to those beyond our shores. Each day, I deal with people from all walks of life, each one with his own unique story, but with one desire: that should any of their loved ones need medical attention, I will be there to provide financial risk protection. Because it's not about the benefits nor the contributions, but about people wanting life to go on, being well again. I am PhilHealth. I am the only health insurance program that includes everyone, that excludes no one. Beyond that, I have a heart for the less fortunate. As a financial institution, I am inclusive, an advocate of social solidarity, where the healthy subsidizes the sick, the young for the old, and the rich for the poor. I am PhilHealth. I am for every man, woman, and child, whether rich or poor, from here or abroad. Because no individual should be denied healthcare just because they lack the means to cover it. In a sense, I am like your parent.
who is there for you every step of the way, who listens, who cares, who nurtures. I will always be there for you. You are the reason for who I am and who I can still be. I am PhilHealth. I stand for the right of every Filipino to have the means to avail of healthcare services, to alleviate their financial burden in one way or another, to assist, to counsel, to guide. I am PhilHealth. I secure, I cover, I protect. Sa panahon ngayon, kailangan maging sigurista at maalam sa buhay. Gaya ng mag-asawang Tess at Mang Tony. Bilang may-ari ng isang maliit na grocery store at tagapagtaguyod ng pamilya, sinisiguro ni Mang Tony na updated ang kanyang premium contribution sa PhilHealth. Kahit alam niyang posibleng masesaryan ang kanyang asawa, panatag ang kanyang kalooban. Alam niya agad kung magkano ang sagot ni PhilHealth pag nasesaryan si Maring Tess. Madali palang matukoy kung magkano ang ating PhilHealth benefits. Gamit lang ang cellphone at internet, i-download ang PhilHealth ACR Search app at pwede nang i-search kung magkano ang halaga ng benepisyong PhilHealth. Alam din ni Mang Tony na pwedeng i-access sa PhilHealth website ang Case Rate Search app. I-click lang ang online services at i-type ang iyong kaso o sakit. Malalaman na kung magkano ang halaga ng iyong PhilHealth benefits. Tinitiyak din ni Mang Tony na naibawas sa kanyang total bill ang tamang halaga ng kanyang PhilHealth benefits. Iba talaga ang maalam at sigurista. Gaya ni Mang Tony, ating alamin at gamitin ang mga benepisyo at serbisyong PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites. Mga Mars at Pars, alam niyo bang pwede nang ma-access ang inyong PhilHealth record online? At kung self-paying member kayo, pwede na rin magbayad ng premium online. Yan ang hatid ng PhilHealth Member Portal. Gumawa lamang ng account sa PhilHealth Member Portal at pwede na ninyong makita ang inyong PhilHealth membership record, makita ang premium contribution record, ma-print ang Member Data Record o MDR, at makapagbayad ng premium ang mga self-paying members. Paano mag-create ng account sa PhilHealth Member Portal? Sundan lang ang mga sumusunod. Step 1. Bisitahin ang PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Step 2. I-click ang online services. Step 3. I-click ang Member Portal. Step 4. I-accomplish ang Member Portal account creation. Step 5. I-activate ang inyong registration. At Step 6, pag activated na ang account, maaari na mag-login sa PhilHealth Member Portal at ma-access ang inyong record. Para naman sa self-paying members, basta updated ang PhilHealth record, pwede na rin magbayad ng contribution dito mismo sa PhilHealth Member Portal. Sundan lamang ang mga steps na ito. Step 1. Mag-login sa PhilHealth Member Portal. Step 2. I-click ang Payment Management. Step 3. Mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA. Step 4. I-select ang MyEG bilang Accredited Collecting Partner. Step 5. Pumili ng payment method. Pwedeng credit or debit card, GCash o Maya. Step 6. Sundan ang instruction sa pagbabayad base sa napiling payment method at i-click ang Proceed. Step 7. Hintayin ang email o text confirmation na successful ang pagbabayad.
Pwede mo nang i-view or i-download ang Electronic Payment Acknowledgement Receipt o EPAR mula sa iyong PhilHealth Member Portal account bilang proof of payment. Ang dali, di ba? Convenient na, safe ka pa. Yan ang PhilHealth Member Portal. Easy, fast, and hassle-free. Og mo kadto ang usa ka commercial ads from PhilHealth. And again, no, welcome to the program, Alagang PhilHealth sa Biliran. Naanata sa episode 13, ang pinaka-last nga episode sa PhilHealth. And for today's episode features the Z Benefits Package for breast cancer. Unsa ang Z Benefits Package para sa breast cancer, ma'am? So, mo ni siya ang mga benepisyo para sa kwalipikado na pasyente na pamatud-an nga adunay siya breast cancer. So, ang tumong ani na Z-Benefit, mao ang paghatag og mga angay nga serbisyo og pinansyal na mga protection batok sa dakong gasto nga mahimong maatubang sa mga pasyente nga adunay breast cancer. Unsa ang mga benepisyo nga makuha ubos sa Z-Benefits Package para sa breast cancer? So, mao ni siya ang mga benepisyo na makuha sa pasyente kung aduna siya breast cancer ubos sa Z-Benefit. So, primero ang mga diagnostic tests o prognostication. So, ikaduha ang surgery, and then chemotherapy, hormonotherapy, targeted therapy o surveillance. Sa mga lalaki, ma'am, pwede man gamiton ang benepisyo sa Z-Benefits Package para sa breast cancer. So, ang mga lalaki, kung adunay breast cancer, mahimong gamiton ang Z-Benefit. So, mga usa ka porsyento sa mga kalalakihan sa kalibutan ang nag-aada og breast cancer. Siyempre, kaya na may breast ang lalaki. Bitaw, kidding aside. Apil ba niini, ma'am, ang biopsy procedure? So, kini, ang biopsy, bayaran sa PhilHealth, pinaagi sa all-case rate. Okay. So, pila ka adlaw ang ibawas sa 45-day annual benefit limit sa pasyente nga nagkagamit sa Z-Benefits para sa breast cancer. So, maibanan og 5 ka adlaw gikan sa 45 ka adlaw nga annual benefit limit sa pasyente hangtod mahuman niya ang iyang treatment or cycle of care sa Z-Benefit. So, kini ig-iban ra usa ka beses sa annual benefit limit sa pasyente sa tuig diin nga ang pre-authorization gi-apply o gi-aprobahan sa PhilHealth. So, apan pwede gihapon magamit sa pasyente ang Z-Benefit bisan usa na lang kaadlaw ang nahabilin sa iyang annual benefit limit. So, kung ang pasyente ideklarar nga lost to follow up sa contracted health facility, apan kinahanglan nga magamit pag-usab ang Z-Benefit, mabawasan pag-usab ang 5 kag adlaw gikan sa iyang 45-day annual benefit limit. Unsa man, ma'am, ang mga pamaagi aron magamit ang diagnostic test sa contracted HF health facilities. So, ang mga pamaagi nga kinahanglan sundon sa contracted health facility mao ang mga masunod. So, first, gi-evaluate sa doktor og adunay napamatiang bukol or nakita na bukol sa suso or kulani sa kilikili. So, ang resulta sa mammogram o ultrasound mao ang BRADS category 4 o 5. So, ang resulta sa biopsy nagpakita nga kini usa ka malignant nga bukol o early breast cancer stage or ductal carcinoma in situ. So, kinahanglan nga kwalipikado ang pasyente base sa checklist sa eligibility criteria. Unsaon paggamit sa benepisyo alang sa prognostication sa contracted health facility ang pasyente? So, ang pasyente nga adunay napamatud-an nga malignant na bukol base sa biopsy, mahimong magamit ang benepisyo alang sa prognostication sa bisan unsang contracted health facility sa Z-Benefit para sa breast cancer. So, kinahanglan kwalipikado ang pasyente base sa checklist of eligibility criteria. Unsa man ang mga benepisyo, ma'am, alang sa prognostication? So, ang mga masunod na mga benepisyo ang mahimong magamit sa pasyente ubos sa breast panel. So, first, ang complete blood count with platelet count,
ER or PR hormone test, immunohistochemistry test, metabolic panel with liver function test ug alkaline phosphate. Ang mga doktor sa contracted hospital mao ang magdesisyon kung unsa ang mga angay nga laboratory test alang sa pasyente base sa clinical practice guidelines. So ang fluorescent in situ hybridization gihimo aron kumpirmahon ang HER2 status sa pasyente kung ang resulta sa immunohistochemistry test dili klaro o equivocal. Unsa man mga stage sa breast cancer ang sakop sa Z-benefits? So, ang mga stage sa breast cancer nga sakop mao ang stage 0, ductal carcinoma in situ, stage 1, stage 2, stage 3 ug stage 4. So, ang contracted health facility nga maghimo sa evaluation kinahanglan magsumite og pre-authorization sa PhilHealth aron maaprobahan ang paggamit sa Z-benefit. So, ang pre-authorization ay proseso sulod sa 7 ka adlaw nga trabaho. Unsa ang mga serbisyo nga kinahanglan og pre-authorization gikan sa PhilHealth, ma'am? So, kinahanglan og pre-authorization ang mga masunod na mga serbisyo ubos sa Z-benefit para sa breast cancer. First, ang surgery, chemotherapy, hormonotherapy, targeted therapy o surveillance. So, ang usa ka aprobado na pre-authorization magamit alang sa tanang serbisyo sa Z-benefits. Okay, so mao kadto no og mag-commercial break sang ta and mubalik ang 103.9 diha lamang mo og padayon lamang pagpaminaw diri lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Narito na ang konsulta, konsultasyong sulit at tama. Mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. UHC na. Nakapag-4M ka na ba? Sa UHC, ang lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Kaya dapat nakapag-4M ka na. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, mag-claim ng benepisyo. Maaaring magparehistro online. Una, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Ipadala ang PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang supporting documents. Gamitin ang subject na ito sa email. Register space name space city/province/region. Matatanggap ang iyong PhilHealth identification number o PIN sa email address na isinulat sa PMRF. Maaari ring isumite ang mga ito sa pinakamalapit na local health insurance office o PhilHealth Express sa iyong lugar. Magdala lamang ng isang valid ID at dokumentong magpapatunay ng relasyon sa idedeklarang dependents. Magbayad ng kontribusyon. Ang mga direct contributors tulad ng mga employed, migrant workers, self-earning individuals at professional practitioners ay maaaring magbayad ng PhilHealth Premium sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Collecting Agents tulad ng mga bangko, bayad center, SM Mart Inc. at iba pa.
Ang mga self-paying members naman ay maaaring magbayad online gamit ang GCash, debit o credit card. Kailangan lamang mag-register sa member portal na makikita sa PhilHealth website. Kailangan ding updated ang monthly income dahil dito nakabase kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Siguraduhin updated ang iyong kontribusyon upang maiwasan ang mapatawan ng interes. Para naman sa mga indirect contributors tulad ng indigent members, senior citizens, at person with disabilities, ang national government ang magbabayad ng iyong PhilHealth contributions. Mag-update ng member data record. Kung mayroong kailangang itama, baguhin sa impormasyon o may idaragdag na dependent, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Huwag kalimutang lagyan ng check ang updating o amendment na nasa bandang kanang itaas ng PMRF. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office o i-email ang PDF o JPEG copy ng PMRF, kalakip ng scanned copy o litrato ng anumang valid ID at mga supporting documents sa Action Center at philhealth.gov.ph. Sa pag-update ng income via email, sundan lamang ang ganitong format para sa subject: PHICMEM Income Update space name space province/region. Mag-claim ng benepisyo. Para sa mga confinement dito sa bansa, ipakita lamang ang iyong member data record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Ayon sa UHC Law, lahat ng Filipino ay ginagarantiya ang agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Kung mayroon namang PhilHealth portal ang ospital, maaaring ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon ukol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Yes, again, good morning and welcome to the program. Alagang PhilHealth sa Biliran, maing pagpaminaw mga Biliranon. Aniya kita sa Z benefits for breast cancer. And sa pagpadayon, pwede bang mahatagan o pre-authorization ng pasyente nga naoperahan sa hospital o health facility nga dili contracted sa PhilHealth alang sa Z benefits, ma'am? So, ang mga pasyente nga adunay breast cancer nga naoperahan sa ubang hospital, mahimong ipadayon ang ilang pagtambal sa usa ka contracted health facility ug ma-enroll sa Z benefit package para sa breast cancer. Kini aron masiguro nga makadawat sila sa mga serbisyo sama sa chemotherapy, targeted therapy, hormone therapy ug surveillance. Pwede bang magamit og usab ang benepisyo alang sa surgery ang pasyente nga naka-enroll o nakagamit na sa Z benefits para sa breast cancer? Ang mga pasyente nga na-diagnose og cancer sa pikasuso or contralateral pagkahuman sa 6 ka bulan gikan sa unang operasyon, mahimong magamit usab ang Z benefit para sa breast cancer. Kinahanglan nga magsumiti usab ang contracted health facility og pre-authorization og kini aprobahan sa PhilHealth sa dili pa buhaton ang operasyon. Okay, so unsa man ang mga sitwasyon nga dili magamit ang Z benefits apan bayaran sa ilawom sa all case rate? Bayaran sa ilalim sa all case rate ang mga masunod na sitwasyon. So first, kung ang pasyente nakagamit na og operasyon sa susuubos sa Z benefit og nanginhanglan og operasyon sa contralateral breast
or pikasuso sulod sa 6 ka bulan human sa iyang operasyon. Ang ikaduha, kung nibalik ang cancer sa parehong suso ipsilateral sa pasyente nga nagpaidalom na og operasyon aron tangtangon ang cancer nga bukol. Ang ikatulo, biopsy with histopathology. Ang ikaapat, ang radiotherapy. Pwede bang ipadayon, ma'am, ang chemotherapy sa Z-benefits kung gisugdan sa ubang hospital o health facility? So kung gisugdan na ang chemotherapy, kinahanglan humanon sa pasyente ang tibuok cycle sa chemotherapy sa dili pa siya ma-enroll sa PhilHealth alang sa ubang serbisyo or tambal nga sakop sa Z-benefit. Bayran gihapon ang chemotherapy base sa angay nga benepisyo ubos sa all case rate. Pwede bang mobalhin, ma'am, ang pasyente gikan sa health facility diin siya naka-enroll para sa Z-benefits padung sa lain nga contracted health facility nga provider usab sa Z-benefits? Kini nga mga pamaagi alang sa pagbalhin sa laing health facility. First, kung nasugdan na ang chemotherapy sa usa ka pasyente sa usa ka contracted health facility, pwede siya mobalhin sa laing nga contracted health facility kung nahuman niya ang tibuok na cycle sa chemotherapy. Ang kaduha, kung kasamtangang nag-undergo og targeted therapy or hormonotherapy ang pasyente, kinahanglan mahuman ang usa ka tranche sa benepisyo sa dili pa siya mobalhin sa lain nga contracted health facility. So kung gikan sa dili contracted health facility, kinahanglan nga mahuman sa pasyente ang tanan niyang chemotherapy cycle sa dili contracted health facility sa wala pa siya ma-enroll sa Z-benefit. So unsa man ang mga document, ma'am, na kinahanglan isumiti alang sa pagbalhin sa lain nga contracted health facility? So ang mga masunod ang mga dokumento na kailangan niya i-submit gikan sa gikanan niya na contracted health facility padung sa iyang balhinan. So first, ang member empowerment form, and then breast cancer treatment passport, checklist for patient transfer o letter of intent for transfer. So uban pod ang mga kopya sa aprobadong pre-authorization checklist o request, multidisciplinary interdisciplinary team plan, and then the medical abstract. Kinahanglan bang mangayo og bag-ong pre-authorization sa PhilHealth kung mobalhin ang pasyente gikan sa usa ka contracted health facility padung sa lain, ma'am? So dili na kinahanglan og bag-ong pre-authorization gikan sa PhilHealth kung ang pasyente mobalhin ngadto sa lain nga contracted health facility alang sa breast cancer. Kinahanglan nga maglakip og formal nga request ang contracted health facility uban ang tanang nga mga document ug dadon sa pasyente ngadto sa iyang balhinan na health facility. Tan-awon ang checklist for patient transfer alang sa kompletong guide. Bayran bagyapon sa PhilHealth, ma'am, kung ang targeted therapy o hormonotherapy gikan sa donasyon o laing pundo? So, dili siya sakop sa benepisyo sa PhilHealth ang mga serbisyo nga gikan sa donasyon or donation or pundo sa asosasyon, sama sa mga non-government organizations, cancer assistance funds, mga programa sa gobyerno ug ubang pang medical assistance. Apan, pwede gihapon ipadayon ang tambal sa Z-benefit alang sa nahibilin na mga cycle sa targeted therapy or hormonotherapy kung kinahanglan. Speaking of targeted therapy, ma'am, unsa ang limitasyon sa paggamit sa targeted therapy ubos sa Z-benefits para sa breast cancer? So, hangtod sa napulog 8 or 18 na ka-session o cycle sa targeted therapy kada pasyente, alang sa mga pasyente nga nakasugod na og targeted therapy sa dili contracted na health facility, pwede nilang ipadayon ang nahibilin na session or cycle hangtod sa 18 ka cycles or sessions. Kanus man mamahimong dideklarar sa contracted health facility ang pasyente lost to follow up, ma'am? Responsibilidad sa contracted health facility nga monitoron ang kahimtang sa ilang mga pasyente nga naka-enroll sa Z-benefits. So mahimong ideklarar nga lost to follow up ang mga pasyente kung dili siya mobalik sulod sa 60 days gikan nga naka-schedule sa pagtambal or pagbisita. So ang pasyente nga gideklarar og lost to follow up, pwede nga mobalik sa contracted health facility
aron mag-enroll pag-usab sa Z-Benefit ug ipadayon ang tambal. So kinahanglan mag-submit og bag-ong pre-authorization o kini aprobahan sa PhilHealth sa wala pa makagamit ang benepisyo. Unsa ang mga kinahanglan buhaton sa pasyente ma'am nga na-diagnose og breast cancer sa health facility nga dili contracted sa PhilHealth? Kinahanglan dalhon sa pasyente ang iyang medical abstract, records og laboratory results. So ipahibalo usab sa doktor sa contracted health facility nga ang mga tambal o procedure nga gihimo sa naunang hospital o health facility. So sa dugang detalye, pwede mo tawag o makonsulta sa ang pasyente sa Z-Benefit Coordinator sa contracted health facility alang sa kompleto nga mga information. So unsa man ang mga dapat hinumduman bahin sa co-payment alang sa mga pasyente nga gigamit sa Z-Benefits package para sa breast cancer, ma'am? So, ang ilang dapat hinumduman bahin sa co-payment. So, walay co-payment alang sa pasyente nga naoperahan ug na-admit sa basic or ward accommodation sa usa ka contracted health facility. Walay co-payment alang sa pasyente nga nagamit og benepisyo alang sa targeted therapy ug ang co-payment alang sa uban nga serbisyo kinahanglan naa sa mga kondisyon nga nakaupod sa kontrata sa health facility o PhilHealth. So kini kinahanglan aprobahan sa PhilHealth una pa ipatuman. So kung adunay co-payment, kinahanglan klarong ipahibalo sa pasyente sa contracted health facility ang mga posible nga dugang na bayronon sa usa ka pasyente. So before siya ma-enroll sa Z-Benefit. So para makita kung unsa na mga providers or health facilities ang na-enroll sa Z-Benefit or mga contracted hospitals, ang mga members, pwede mo check sa website sa PhilHealth para makita kung kinsa na mga contracted health facility ang accredited for Z-Benefit. Okay, so taas-taas no? Og commercial break lamang kita, maukad to ang mga Z-Benefits for breast cancer og musunod ang updates and reminders. Just tune in. UHC na! May PhilHealth number ka na ba? Kung hindi ka pa rehistrado sa PhilHealth, narito ang iyong dapat gawin. Para sa online registration, una ng tama at kumpleto ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Pangalawa, ipadala ang PMRF, PDF o JPEG format sa Action Center at philhealth.gov.ph. Kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang kinakailangan dokumento. Gamitin ang subject na ito sa email, register, space, name, space, city o province, region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na iyong sinulat sa PhilHealth Member Registration Form. Maaari ring magtungo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Ihanda lamang ang mga sumusunod na requirements. Maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form, magdala rin ng isang valid ID. Kung may idedeklarang dependent, dokumentong magpapatunay ng relasyon dito, at proof of income kung ikaw ay nagtatrabaho. Narito ang mga halimbawa ng proof of income. Narito naman ang listahan ng valid ID na maaaring ipresenta. Mga dokumentong ipipresenta para sa idedeklarang legal dependents. Kapag nakompleto na ang mga requirements kasama ang maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form, dalhin ito sa pinakamalapit na PhilHealth office sa iyong lugar. Hintayin ang ibibigay na Member Data Record o MDR at PhilHealth ID card na naglalaman ng iyong PhilHealth Identification Number.
Ito ang patunay na rehistrado ka na sa PhilHealth. Kung ikaw ay papasa na bilang PhilHealth Lifetime Member, abay mag-update ka na rin. Isumite lamang ang mga sumusunod. Para sa mga Senior Citizen Program members naman, para naman sa Sea-based Overseas Filipino members na kasalukuyang nasa ibang bansa, bumisita sa pinakamalapit na accredited collecting partner tulad ng iRemit at Ventaja Corporation. Magparehistro gamit ang Electronic Registration Facility. I-download ang kumpleto at maayos na napunan na PMRF at i-email ito sa ofp@philhealth.gov.ph. Ang dali, di ba? Tara na at magparehistro upang di maabala sa pagkamit ng benepisyo. Ang pagbabayad ng premium contribution ay mahalaga at responsibilidad ng bawat miyembro upang mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program para sa kapakinabangan ng lahat. Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ginagarantiyahan na agarang makakagamit ng mga benepisyong pangkalusugan o ng immediate eligibility ang lahat ng Pilipino sa panahon ng pagkakasakit. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga miyembro, kinakailangang matatag ang pondong pinagkukunan nito. Ang pondong ito ay nanggagaling sa lahat ng kontribusyon ng bawat miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors. Subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors, gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, DCSO at DOH. Sa tuwing mangangailangan ng miyembro ng serbisyong medikal, operasyon man, confinement, outpatient o primary care benefits, sa naipong pondo kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga serbisyong ibinigay ng ospital o pasilidad sa pasyente. Paano ang pagbayad ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga indirect contributors tulad ng mga indigent, beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, sangguniang kabataan officials, mga dating na-enroll sa ilalim ng point of service o na-sponsoran ng local government units o LGU at mga Filipinong edad 21 pataas na walang kakaya magbayad ng kontribusyon, ang national government ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contributions. Para sa mga direct contributors naman katulad ng mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor kasama ang mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwanang kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang buwanang sahod. Ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Ang premium contributions ng direct contributors ay base sa itinaktang premium rate ng Batas UHC. Ito ay nakasaad sa talang ito. Para sa taong 2021, mananatiling 3% ang basihan ng premium sa halip na 3.5% bunsod ng COVID-19 pandemic at bilang tugon sa direktiba ng Pangulo ng Pilipinas. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals na mga direct contributors din, ang kanilang kontribusyon ay base sa kanilang buwanang kita. Sila ay maaaring magbayad ng kontribusyon sa alinmang PhilHealth office at sa mga piling PhilHealth accredited collecting agents tulad ng mga bangko, bayad center, SMart Inc. at iba pa. Maaari ring magbayad online ang mga self-earning members. Mag-login sa www.philhealth.gov.ph. Piliin ang online services. I-access ang PhilHealth member portal at mag-create ng account. Hanapin ang payment management at mag-generate ng statement of premium account. Piliin ang paraan ng pagbabayad, maaaring debit or credit card o GCash. Isang confirmation receipt ang matatanggap para sa successful na pagbabayad. Upang magamit ang payment management ng PhilHealth member portal, kinakailangan updated ang iyong buwanang kita sa iyong PhilHealth record. Laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para mapanatili ang pondo na siyang panggagalingan ng benepisyong pangkalusugan para sa lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Filipino. Maging responsabling miyembro, ugaliing maghulog ng iyong PhilHealth contribution.
Okay, so nagbalik kita sa atong programa ang Alagang PhilHealth sa Biliran. Of course, kasama niyo pa rin po si DJ Abona o kauban gihapon nato ang PhilHealth Management Officer, Madam Michelle Silvia, o atong ihatag kang Ma'am Michelle ang higayon para sa mga updates and reminders, ma'am. So, since last episode na ni nato for Alagang PhilHealth sa Biliran. So, akong balikon sa last na nga pagbalik ang mga updates and reminders sa PhilHealth. So, first, ang dugang na 30% na increase sa case rate packages nga nakinahanglan og admission. So, para sa tanan Filipino, may dadugang na 30% sa mga case rate packages sa tanan na admission na nagtikang February 14, 2024. So, first, ang example ani ang dengue from 10,000 to 13,000. Ang pneumonia, moderate risk from 15,000 to 19,500. Essential hypertension, 9,000 to 11,700. Cesarean section, 19,000 to 24,700. O appendectomy, 24,000 to 31,200. So, example lang ni siya, pero daghan ka mga case rates ang na-increase na 30% ka nagsugod og February 14, 2024. So, another, ang Z-benefit packages or mga catastrophic cases na pwede naton ma-avail kung simbakulang na ataan ng mga cases. So, example, ang breast cancer from 100 to 1.4 million. Yan ang 2024. Mao ni siya ang case rate sa breast cancer. Prostate cancer, 100,000. Colon cancer, 150 for stage 1 to stage 2 na low risk. And then 300,000 for stage 2 na high risk to stage 3. And then acute lymphocytic leukemia, 500,000. And stage renal disease requiring kidney transplantation. Ang package is 600,000. PD first or peritoneal dialysis, ang package is 270,000. Z-benefit packages naman may daghihapon para sa mga may sakit sa kasing-kasing. Coronary artery bypass graft, ang package niya is 550,000. Ventricular septal defect in children, 250,000. And then tetralogy of Fallot, 320,000. So, ma-avail ni siya sa mga contracted na mga hospitals ang Z-benefit packages. So, napoy enhancement sa mga benefits na gi-implementar last year, 2023. Example, ang expansion sa dialysis from 90 sessions to 156 session para sa mga pasyente na may chronic kidney disease stage 5. So, napoy increase sa ischemic stroke from 28,000 to 76,000. So, napoy increase sa hemorrhagic stroke from 38,000 to 80,000. Napoy increase sa high-risk pneumonia from 32,000 naging 90,000. So, napoy enhancement sa mga selected na orthopedic implants. Napoy enhancement sa benefit packages for colon cancer from 100,000 to 150,000 for low risk and then 300,000 for high risk. Napo enhancement sa benefit package for rectal cancer from 100,000 to 150,000 for stage 1 and 400,000 for stage 2 to stage 3. Napoy ang outpatient mental health package. So karon na tuig napoy enhancement sa severe acute malnutrition package, rationalization of most burdensome disease such as dengue, hemorrhagic fever, chemotherapy for lung, liver, ovarian, and prostate cancer, bronchial asthma, and bacterial sepsis of newborn. So, naapo enhancement sa Z-benefit package for kidney transplant, breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, open heart surgery for children. So, para naman sa aton mga members, para ma-check kung pila ang benefit packages for medical and surgical cases, pwede kita mag-download sa PhilHealth ACR app sa aton mga cellphones. So, pinagian nga application, makikita naton kung pira ang benefit packages or case rates sa kada medical or surgical na procedure. So, ang atong lang himuon, just type PhilHealth ACR sa Google Play or Play Store sa mga Android na cellphones or just search case rate sa App Store for iOS phone users. Another, ang
Hotline number sa PhilHealth nationwide 02-8662-2588. So available ni siya 24/7 including weekends and holidays. Napod ang mobile hotlines na pwede makatawag or call 24/7 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987 o 0917-110-9812. So pwede pod maka-request og callback ani nga mga mobile hotline. So may dagihapon ang kani siya ng mga mobile hotline, pwede maka-call back from 8 a.m. to 8 p.m., 12 hours, 7 days, including weekends and holidays. So, sa website gihapon sa PhilHealth na www.philhealth.gov.ph na gihapon ang click to call. So, ang magtubag ani ang third-party agent or a PhilHealth employee. Para naman aton mga members, labi na karon nga mag-holiday or daghang ta mga holidays, pwede kita mag-register sa PhilHealth member portal. So, pinaagi-ani nga portal, dili na nato kinahanglan kumadto sa PhilHealth office para mag-request of member data record. Pwede gihapon kita maka-view sa atong contribution or para sa mga self-paying members, pwede gihapon makabayad online gamit ang PhilHealth member portal. So, ang himuon, mungadto lang sa website na www.philhealth.gov.ph. So, i-click ang online services and then click member portal and then fill out the member portal account creation page. So, i-activate ang account through sa link na gisend sa email address. So, once activated, pwede na makalagin sa PhilHealth member portal. So, pwede gihapon para haton mga members na maging updated sa mga benefit packages sa PhilHealth, pwede maka-like and follow sa FB page na PhilHealth Eastern Visayas for updates and announcement about PhilHealth. Another is walang loan ang PhilHealth. So, please be careful han mga website nga nagyayakan nga nagpapautang ang PhilHealth. So, ang PhilHealth is a health insurance owned by the government nga naghatag hin benepisyo kung may na hospital or kung ma-avail kitahan mga outpatient na procedures and primary care benefit sama sa PhilHealth konsulta sa mga rural health units and accredited healthcare facilities. So, diri gihapon ma-withdraw or ma-refund ang aton mga PhilHealth contribution. So, parahan mga sigurado ng tamang information, pwede gihapon kita maka-check sa PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Para naman printing of MDR and PhilHealth ID, diri kita makipag-transact sa mga online fixers. So, diri po authorized PhilHealth and mga online assistance para sa printing PhilHealth ID o MDR na may bayad. So, i-report sa PhilHealth ang mga nag-advertise or nag-post online assistance para sa printing sa ID ng MDR. So, diri nato nighatag ang aton mga personal na information sa iba. Protektaran naton ang atong mga personal na information. So, diri po kailangan an online fixer sa PhilHealth since libre ang pagkuha og PhilHealth ID ug member data record ha mga PhilHealth offices nationwide. So, abri ang opisina PhilHealth para mga PhilHealth members ug para pod sa mga gusto magpa-member. So, ang pag-release ID, kailangan ang member mismo ang mag-request printing o PhilHealth ID. So, kung dili siya mismo ang mukuha, kailangan ang authorization from the member. So, kung nawara po ang PhilHealth ID, kailangan mag-secure og affidavit of loss. So, para naman sa katong dili makangadto sa PhilHealth office, pwede sila mag-submit sa ilang mga registration forms or PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph or pwede gihapon sa phillinknaval@gmail.com parahan mga taga dinhi province o Biliran, Kalubian, Leyte, Kapuokan, Carigara ug Barugo. Para naman aton mga self-paying members ug aton mga employers, available na ang pagbayad through the GCash app. So unsa ang buhaton, mag-open lang sa GCash app and then mungadto sa bills, i-select ang government and then pangitaon ang PhilHealth sa list of billers and then i-input ang mga data and then review, and then pwede na makabayad sa premium contribution. And then sa mga employers naman nato, natay reminders nga sa ato mga government agencies and private na businesses para sa mga na-pen na 0 to 4, ang ilang deadline of payment is every 11 to 15th day of the month following the applicable period. And then para sa
PEN na 5 to 9 every 16 to 20th day of the month following the applicable period. So para naman sa atong mga self-paying members, pwede makabayad monthly, quarterly, semi-annually o annually. So, mao kadto ang mga updates og reminders gikan sa PhilHealth for the last time, no? Kay mao na ni ang last episode sa Alagang PhilHealth. But before anything else, mag-commercial break sang taog. Musunod ang common questions on Facebook sa mga may pangutana, no? Pwede kong manawag sa hotline number 053-500-8003 and pwede kong mag-comment sa Facebook Live sa 103.9 Radyo Natin FM and PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Mubalik mi o padayon lamang sa pagpaminaw. Nais magdagdag ng dependents? Baguhin ang civil status o kaya may babaguhing datos sa iyong pangalan at address? Mag-update na ng iyong PhilHealth record. Siguraduhin laging updated ang iyong PhilHealth record para walang hassle sa oras ng paggamit ng benepisyo. Libre at madali lang gawin ito. Sundin lamang ang mga sumusunod. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Siguraduhin na kumpleto ang mga detalye na kinakailangang mapunan at huwag kalimutan ang lagda. Lagyan ng check ang updating/amendment na nasa bandang kanan taas ng PMRF. Maglakip ng malinaw na kopya ng isang valid government-issued ID o kopya ng birth certificate. Maglakip din ng kinakailangang supporting document tulad ng mga sumusunod. Narito ang iba pang mga dokumentong kailangang isumite ayon sa idedeklarang dependent. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office para makuha ang iyong updated member data record. Suriing mabuti ang MDR upang masiguro na tama ang mga datos bago umalis. Kung inactive ang member, maaaring magpadeklara bilang dependent sa asawa. Magpasa lamang ng deactivation letter kalakip ang PMRF na pinunan ng asawang magdedeklara kasama ng marriage certificate at dalhin sa pinakamalapit na PhilHealth office. Maaari ring mag-update ng record online. Kailangan lamang punan ng PMRF, ilakip ang mga scan copy ng mga kinakailangang dokumento at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. Register space name space city/province/region. Para sa mga self-paying members, kinakailangan na updated ang iyong monthly income dahil ito ang magiging batayan kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Magsumite lamang ng PMRF kung saan nakadeklara ang monthly income at updated contact information, kasama ang mga supporting documents at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. PHICMEM Income Update space name space province/region. Tandaan, ipa-update na ang iyong record para mas maayos at mas mabilis sa paggamit ng iyong benepisyong PhilHealth. UHC na at lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro ng PhilHealth. Kaya dapat may PhilHealth number ka na. Sa UHC, lahat ng Filipino ay ginagarantiyahan din na agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Narito ang mga paraan para makapag-claim ng benepisyo sa PhilHealth. Para sa mga confinement dito sa bansa,
Una, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Kung mayroong PhilHealth portal ang ospital, maaari ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Tandaan, hindi hadlang ang kawalan ng PhilHealth ID sa paggamit ng benepisyo. Ngunit, kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan ng miyembro. Ikalawa, pumirma sa PhilHealth Claim Forms. Tandaan, maging maingat sa pagpirma sa claim forms. Lumagda lamang sa Claim Form 2 kung tugma ang final diagnosis na nakasaad sa Statement of Account o SOA o Billing Statement at sa Claim Form 2. Part 3, Certificate of Consumption of Benefits and Consent to Access Patient Record. Huwag na huwag pipirma sa blankong claim forms para di magamit ang iyong membership sa posibleng health insurance fraud. Ikatlo, makipag-ugnayan sa Malasakit Center o sa PhilHealth Cares o PCares na matatagpuan sa loob ng ospital kung may katanungan sa benepisyong PhilHealth o hospital bills. May coverage na 45 araw ng pagpapahospital sa isang taon ang isang miyembro at hiwalay ng 45 araw naman na pag-aatian ng lahat ng kanyang qualified dependents. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Maaaring ipa-courier o ipadala sa mga kamag-anak ang mga dokumento para may sumite ang mga ito sa PhilHealth. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits, other special benefits, at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay, nabalik na gyud. Uy, balik na gyud og natagak ang magkatadani. Okay, and again, welcome to the program Alagang PhilHealth. Alagang PhilHealth pa rin na naka sa episode 13. The last episode for this year's program sa PhilHealth. And dire na ta sa common questions on Facebook, ma'am, ang atong first question. Ang mga registered persons with disability exempted na ba sa pagbayad og PhilHealth contribution? So, sa pagkakaroon, since wala pa budget ang GAA na intended para sa mga PWDs, padayon lagi hapon ang pagbayad nila sa ilang employee share sa PWDs kung sila employed. Okay. Sa mga dili employed, ma'am? Sa mga dili employed, so kung gusto nila, pwede sila magpa-assess sa social worker. So, ang ilang enrollment is through FI or financially incapable. Okay. So, paunsaon pag-avail sa PhilHealth Konsulta Package daw, ma'am? So, ang ilang himuon, mag-register sila sa accredited na konsulta provider na harani sa ilang lugar. So, pwede self-assisted or sila mismo ang mag-register gamit ang ilang member portal, or pwede sila mo diretso ngadto sa konsulta package provider para sila mag-avail sa PhilHealth Konsulta. So, every municipality naman diri sa Biliran o sa katong akong gi-mention na mga LGUs under Leyte nga under sa Navallio, mga accredited na sila sa konsulta. Okay, sumaro to ang mga pangutana, no? And that's it for the Alagang PhilHealth sa Biliran. Thank you sa pakigtambayayong kanamo since episode 1 hangtod sa episode 13. And this would be the last episode for 2024. Ug naghinaot ang radyo natin, ma'am, nga sa sunod tuig na anapod. Ay, talaga ba? Oo, manifesting na, no? So, thank you so much, PhilHealth.
Thank you, Ma'am Michelle Sylvia. And of course, atong young operator diri nga biri abtik ayo no kay anak ni Ma'am Joanne, our station manager si Michelle. Yes, and thank you sa tanan listeners sa radyo natin. Hoping na magpadayon kamo sa pagpaminaw o pakigtambayayong diri sa radyo natin. This is DJ Avona Sing. Merry Christmas and Happy New Year, everybody! Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa Radyo Natin FM.